Usap-usapan po itong magarbong birthday party ni Pangulong Marcos na kung saan nag-perform yung kanyang paboritong bandang Duran Duran. At syempre, yung mga kababayan natin magaling mag-research, no? So nahahanap na agad nila, magkano ba ang halaga na kailangan mong gastusin kung magpa-perform ang Duran Duran para sa'yo sa birthday mo? At ang pinakamataas na presyo na nakita nila, hulaan mo? Magkano? Aabot halos ng $1,000,000 para imbitahin ang Duran Duran. Kaya sa birthday ko, pag-ipunan mo ha, gusto ko U2. Joke lang po. Ako na lang tutugtog sa birthday ko. Ang malaking katanungan dito, dahil alam po nating lahat na ang mga government officials ay hindi maaring tumanggap ng regalo. So, ito yung mga tanong ko, Professor Gatmaytan. Ano? Number 1, illegal ba itong pagtanggap or pag-attend ni Pangulong Marcos ng birthday party niya na inorganisa ng mga kaibigan niya? Number 2, do we consider this party as a gift? And number 3, is this corruption? Right. Ayon sa RA 6713, ito yung Code of Ethics for Public Officials natin, tama ka, hindi maaring tumanggap ng gift ang sino mang public official, no? So walang exempted dyan, kahit Pangulo? Kahit Pangulo. Kasi hindi naman nakalagay, no? At ang premise ng batas ay, ang nakalagay kasi baka bayad sa isang pabor na ginawa noong public officer na yon, o kaya expectation na in the future, makakaasa siya na tutulungan siya nitong official na to. So nagiging bahagi po yan ng tinatawag nating mga rent-seeking activities. Ibig sabihin, kapag nagbigay ka ng regalo, meron kang inaasahang pabor sa tao na to. So, kaya po siya pinagbabawal, no? Okay. Tapos, ang tanong mo about party, nakalagay po dito dun sa sinabi kong batas, yung 6713, nakasama ang entertainment. Okay? So, it can be argued na kasama talaga yan sa mga bawal na tinatanggap ng isang public officer. Tapos, kung hindi ka So, ang sinasabi mo, napakalinaw sa batas na ang entertainment ay bahagi ng definition ng gift na dapat ay hindi tinatanggap ng public officials. Yes. Okay. Mayroon pang batas na kung saan mas malinaw na bawal lang. Pangalawang batas na po ito. Ito yung Presidential Decree number 46. Na? Sino ang pumirma? Pinirmahan po ni Presidente Ferdinand Marcos. Senior. So si Father ang author, kasi at that time pag presidential decree, it's an issuance of the president na may epekto ng isang batas. So correct. Anong nakalagay dito sa PB na to? So nireiterate din yung mga bawal na gagawin, no? Gifts, entertainment, at nakalagay po talaga doon, throwing of parties. At hindi naman nare-repeal yan, no? Hindi, chinek namin parang sinasite pa ngayon ng mga ahensya. At wala ring exemptions. Wala. Okay. In fact, nakalagay doon kahit Pasko. Hindi talaga Hindi pwede. talaga pwede. Hindi So exemption. maliban dun sa dalawang batas na yon, meron pa bang ibang basehan? Meron pa ang third law, Okay. under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naka-define po doon ang graft, no? And one of the forms of committing this act is ito na naman, mga pagbawal din sa pagtanggap ng regalo ng isang public officer. Oo. So napakalinaw. So clear, no? It's a criminal offense. So napakalinaw po na nag-commit ng criminal offense si Pangulong Marcos sa pagtanggap at pag-attend ng birthday party na to na inorganisa ng mga kaibigan niya. May isa akong tanong, kung ang nag-organize ng birthday party at nagbayad ng party ay si First Lady o kaya yung mga anak niya, si Congressman Sandro Marcos, would that fall under that definition of corruption? Yun natin yung isang exemption, no, pag family member. Okay. Close family members, hindi pwede yung kaibigan nyo, hindi pwede yung barkada nyo, hindi pwede yung mga brad o sis. Oo. Kaso di ba parang may policy din naman tayo sa mga extravagant lifestyles? Iba naman yun, no? Sa civil code data yun na dinidiscourage. I'm sorry, not civil code, 6713 din. Oo, na bawal naman na extravagant. But that question is hypothetical. Ang sinasabi ko lang, mas maganda sana ang sitwasyon ni Pangulong Marcos kung si First Lady o kaya mga anak niya ang nag-organisa nitong Duran Duran birthday party. But unfortunately, sabi po at napakalinaw ng sagot ng
PCO na ang mga kaibigan ni Pangulong Marcos ang nag-organisa nito. I'm actually very curious, no? Malaman, sino ba itong mga kaibigan na to? Ngayon na napakalinaw po, no, na may naganap na korupsyon dito sa pag-attend ni Pangulong Marcos sa birthday party niya. Ano yung remedy natin bilang mga mamamayang Pilipino sa pag-demand ng accountability? Yung isang remedy natin ay ang pagsampa ng criminal cases laban sa Pangulo. Pero ito ay available lang kapag natapos na yung termino ni PBBM. No, kasi ang presidente ng Pilipinas ay may immunity from suit. Hindi mo pwedeng kasuhan, whether administrative, whether criminal, ang sitting president. At ito ay dahil ayaw natin na magkaroon ng sitwasyon na wala nang ginawa yung presidente kundi mag-depensa yung sarili niya sa mga korte. Kasi ang assumption natin, maraming ginagawa ang presidente, very busy yan. Yes. So, hindi niya magagawa yung trabaho niya kung wala siyang ginawa kundi humarap ng kaso. Kaya patatapusin muna yung term niya, pwede na po siyang kasuhan ng graft and corruption dito sa birthday party niya. Tingnan niyo yung kaso ni Duterte ngayon. No? Dahil natapos na yung term niya, marami ng kasong sinasampa sa kanya. Kasi wala na siyang ginagawa eh. Di ba? Yung susunod kong tanong, so maliban po sa paghihintay na matapos ang termino ni Pangulong Marcos, bago siya makasuhan ng criminal na kaso, no, dahil corruption nito, maaari ba siyang ma-impeach? Maaari din siya ma-impeach dahil isa sa grounds ng impeachment ay graft and corruption. At napakalinaw dun, batay dun sa tatlong batas na diniscuss natin na ito ay isang corruption. Yes. Tama ba? Tama. Napakasaya naman ng politics sa Pilipinas. May vice president ka pa naman eh. I mean, kaka-discussion lang po sa marami na rin at umiinit ang usapan na maaaring may ma-file na case ng impeachment sa vice president. Ngayon naman, pwede ring ma-impeach ang presidente dahil sa corruption. Ano po bang masasabi natin, Pilipinas? Talaga din naman, nakaka2 taon pa lang tayo. Pwede nang i-impeach ang presidente, pwede nang i-impeach ang vice president. Ganyan talaga ata kapag ganitong mga klaseng leader ang nakukuha natin sa pamahalaan. Parang wala kang matulak. Gusto mo lang silang itulak pareho. Hindi po kami nasasayahan dito. In fact, lungkot na lungkot kami. Dahil imbes na talagang trabahuhin natin ang mga kailangang serbisyo para sa taong bayan, ang mga leader natin ay nahaharap sa mga isyu ng korupsyon. Diba? Yung sabihin nilang, surprise eh. Oo nga. So, kung ikaw naman si PBBM, tapos sinurprise ka, sabi nga nila, nagtrabaho maghapon. Pagod na pagod ang Pangulo. Tapos dinala nila sa isang lugar. Surprise! Diba? Ano ba dapat ang ginawa ni PBBM doon? Dapat siguro pinasalamatan niya yung mga nag-organize, tsaka yung banda. At pero pinasara na dapat right away yung party para explaining na talagang this is illegal under Philippine law at ayaw nating magkagulo. So kung malinaw sa'yo ang mga ethical practices ng isang opisyal ng pamahalaan, meaning kung tapat kang naglilingkod sa gobyerno, ay dapat alam mo na hindi ka maaaring tumanggap ng regalo at hindi ka pwede mag-party-party, diba? Kahit pinaka-paborito mo pang banda yan. Mag-selfie ka na lang. Mag-selfie ka na lang muna tapos pa-shutdown muna. muna. Yan po. So, subaybayan natin kung ano ang susunod sa mga series ng teleserye sa ating gobyerno, sa House of Representatives, sa Congress. Actually, very interesting, no? Kung may mag-file nga ng impeachment case dito kay Pangulong Marcos dahil dito sa corruption incidents na to. Palagay mo ba magpo-progress ito sa House of Representatives? Wait, let me pronounce that. Sabi ko kasi House of Representatives. Representatives. Okay. Yan. Masasanay ka kasi. may Mas appropriate kasi yung una. O sige na nga. May possibility na hindi mag-succeed kasi ang impeachment ay numbers game ang tawag dyan. No? Ilan bang taong boboto para ma-impeach ang presidente? So, hindi po yan usapin lang ng kung gaano kalakas ang ebidensya laban sa lahat ng mga kasuhan for impeachment, laban kay PBBM, laban kay VP Sara. Ito po ay numbers game, isang political exercise. So, kung walang bumoto, walang pumikap ng impeachment laban sa Pangulong Marcos, hindi siya may impeach kahit malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw
na 3 batas ang na-violate ng party-party ni PBBM na ginorganisa ng mga kaibigan niya. Diba? And that's the reality of Philippine politics. So yun nga po, abang-abang lang tayo kung ano ba ang mangyayari at mukhang lagi na lang tayong ganito, no? Abang-abang sa mga drama ng politiko habang ang kapakanan ng mga taong bayan ay napapabayaan. So, hanggang sa muling pagpili ng mga tapat na kandidato sa pamahalaan, sana naman matuto na po tayo. Kung gusto niyo po ng mga ganitong discussion, follow lang po tayo sa Chikahan with Prof. Shelo. Follow and subscribe. Ako po si Prof. Shelo. Ako po si Prof. Dan Gat. Magandang araw po sa